I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Without naming names, Senator, Apo. do you have some, may listahan ka ba sa isip mo kung sino-sino yung alam mong kahit pitong tumbling dyan sa Senado Hindi boboto. hindi boboto? Mag-a-acquit. Lima po yan. Okay. So, Lima yung hindi. yung mag-a-acquit. Yung mag-a-acquit, lima. Yan, lima yun. Okay. Sure. Sure na yan. Kaya nga kahit na ano ng ebidensya lumabas dyan, mag-a-acquit sila. Okay. So, meron 10 na ako, kumpiyansa ako na ito, titignan ito purely on evidence. Okay. Pag lumabas yung ebidensya, and confident kami na lalabas yung ebidensya na makikita nila na talagang nag-commit ng krimen si Sara, itong 10 na to magko-convict. Okay. Merong siyam na maraming political considerations. Aha. Oh, for example, may kaso. Oo. 'Di ba? Oh, teka muna. Pwede kang pumunta diyan kung ayusin niyo yung kaso. Kung sabihin naman ni Sara, pagka ako naging presidente, papardon kita. O I-acquit. bigyan kita amnesty o kung ano i-acquit. Pwede rin siyang gano'n. So yun yung mga komplikasyon dito. Regardless of the evidence yun Pero mas maganda kasi pagka lumabas yung ebidensya at makita ng mga kababayan natin na ay talagang guilty pala. At yun nga yung sinasabi ko kanina doon sa corona impeachment. Maliwanag kasi nung lumabas yung mga bank accounts din at yun nga talagang maliwanag paano mo pa sasabihin hindi. Ito lang yung dineclare pero ganito kalaki yung na-discover. So yun na yun. Di mas mahihirapan silang mag-acquit pagka ganun yung ebidensya lumalabas. So it serves the purpose talaga kung bakit this early nag-declare si Sara. Natatakbo siya sa 2028. Kumbaga, isa sa mga pwedeng leverage niya yun. Yes. Diba? Yun nga po mismo ang ginagamit niyang leverage. Tama po kayo. Kasi nung una, parang sa lahat ng service, talagang milya-milya labang niya buti nga ngayon may lumabas na survey na tabla. 46 all si Senator Rapi Tulfo tsaka si Sara. So ibig sabihin nun, beatable siya. Hindi na siya invincible. Kaya ngayon, bago pa magsimula yung impeachment yan, pagka lumabas itong mga ebidensya, tatamaan yan, bababa yung numero niyan. Thank you, Honorable De Lima. Now we recognize the Honorable Benny Abante for his summation in support of the Cabrera impeachment complaint. Salamat po, Madam Chair. Mga kagalang-galang na kasama ko sa Kongreso, higit sa lahat, sa ating mga kababayan na ngayon po ay nagtsatsaga magbantay at manood. Bilang endorser na ika-4 na impeachment complaint, ay gusto ko pong sabihin ang mga bagay na ito. Ako ngayon ay nandirito hindi lamang bilang inyong kinatawan, kundi bilang isang lingkod ng Diyos na naniniwala na ang katotohanan ay hindi kailanman mabibilanggo ng anino ng confidentiality. Ang impeachment na ito ay hindi laban sa politika. Ito ay laban sa pagtataksil sa tiwala ng sambayanan. Ang Vice Presidente ay hindi nagkasala sa komiting ito. Siya ay nagkasala sa taong bayan. Ang pondo ng gobyerno ay hindi mo pag-aari, Madam Vice President. Ito ay pawis at dugo ng mga manggagawang Pilipino. Subalit ano ang nakikita natin sa mga ebidensya? Unang-una, ang misteryo ng duffel bags at holiday rush liquidation. Batay po sa sworn testimony ni Ramil Madriaga,
nasaksihan natin ang isang tagpong parang pelikula na nanggaling sa Colombia at sa Mexico. Noong December 20, 2022, ang mismong araw na nag-engkas ang OVP ng 125 million na confidential funds. 4 na duffel bags na punong-puno ng cash ang inilipat mula sa DepEd. Ang perang ito ay hindi dumaan sa tamang audit. Sa halip, ito ay dinala sa mga parking lot, iniwan sa mga gulong ng sasakyan, at ipinamahagi sa mga intermediaries. Ang masakit pa rito, ayon kay Madriaga, ang 125 million na ito ay naubos sa loob lamang ng 24 oras at hindi 11 days. Gaya ng naunang naibalita. Pambihirang bilis. Talagang pinastrack, mga kaibigan. Ang sabi ng PSA, ang mga pinagbayaran di umano ng OVP sa mga safe houses ay mga taong non-existent o ghost payees. Yan po ang tinanong ko sa PSA. Kung wala kayong record ng mga taong ito, ibig sabihin, hindi ito matatagpuan ng sinuman at ng anuman. Pangalawa, ang pogo at drug connection. Madam Chairman, mga agalang-galang kong kasama sa Kongreso, ito po ay inimbisigahan na namin sa Quadcom. Hindi lamang korupsyon ang usapin dito. Sa supplemental affidavit ni Ginoong Madriaga, isiniwalat niya na ang kampanya ni VP Sara ay pinondohan di umano ng mga personalidad na may kaugnayan sa pogo at droga. May mga ulat din ng bank records na nagpapakita ng mahigit 2.4 billion pesos na dumaloy sa kanilang mga accounts. Kung ito ay galing sa marangal na paraan, bakit kailangang magtago sa likod ng bank secrecy? Nakagagulat ang mga testimonya tungkol sa payout mula sa mga personalidad na iniuugnay sa illegal na droga at pogo, gaya ni Sami Uy, Michael Yang, at Lin Wei Xiong. Mga buhay na tao ito na pwedeng ipatawag din naman ng Senado. Sinabi nila VP Sara na simple lang ang kanilang buhay. Simple? Oo. Pero, paano naging simple ang buhay? Kung may daan-daang milyong pisong dumadaloy sa kanilang account na hindi maipaliwanag. Hindi lang po ito sinabi ng komite. Ito ay nireport mismo ng AMLAC, mga kaibigan. Pangatlo, ang planong destabilisasyon at pananakot. Kung maaari po nating makita ang clipping ng Vice President nung siya ay nagmura at naghamon at nagbanta sa ating Pangulo. Kaya mga kaibigan, hindi lang po pera ang usapin dito. Ayon sa supplemental affidavit ni Ginoong Madriaga, mayroong malalim na at mapanganib na planong destabilisasyon. Ibinunyag niya ang usapan na dapat ay bababa sa pwesto ang ating Pangulo sa 2025 upang bigyang daan ang pagkapangulo ni Vice President Duterte. At kung hindi ito masunod, mayroong mga tinatawag na extraordinary measures na nakalatag. Ano itong mga extraordinary measures na ito? Ang sabi po, assassination plot laban sa mga mataas na opisyal
armed assault on Malacanang at paghikayat ng civil disobedience o paggamit ng mga security personnel at parallel intelligence structures na labas sa kontrol ng ating mga institusyon. Yan ay pinaliwanag kanina ng NBI, Madam Chair, mga galang-galang ko mga kasama sa Kongreso. Madam Chair, hindi po ito biro. Ang mga aksyon ni Vice President Duterte mula sa hindi pag-attend sa SONA at pagdedeklara sa sarili bilang designated survivor, hindi po nakakatawa ito. Hanggang sa tahasang pagbabanta na ipapapugot ang ulo ng ating Pangulo ay malinaw na tugma sa mga isiniwalat ni Ginoong Madriaga. Ang plano ay tanggalin sa pwesto ang Pangulo sa kahit anong paraan, legal man o hindi. Ang isang mataas na opisyal na nagpapahayag ng karahasan sa halip na kapayapaan ay hindi karapat-dapat sa kanyang pwesto. Ito ay malinaw na betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Pwede po bang makita muli ng taong bayan, Madam Chair, ang clip na nabanggit ko po? With all due respect, Chair Benny Abante, we have concluded our presentation of evidence. As a matter of fact, the Chair earlier pronounced the fact that the impeachment complaints are already submitted for resolution as to the existence or non-existence of probable cause. Unless the video that you are requesting has relation to your summation speech. Yes, I submit, Madam Chair, pero dapat makita po muli ng taong bayan ang ginawa ng ating Vice President para makita po nila ang katunayan ng mga ipinahayag po dito sa committee ito. The Chair will allow if the video to be presented is part of the summation speech or in relation of the summation speech. But if it is the individual videos that were presented already during the presentation of evidence, I lament, Honorable Abante, that we have concluded the presentation of these videos. Kung pwede po, yun lamang pong threat ang kaisa-isang video na nais kong makita ng taong bayan. Kahit na po nakita na po natin. All right. So, if no one is opposing, then we allow the Honorable Abante. Anyway, he is the endorser of this impeachment complaint. You are requesting for the November 23, 2026 video. Yes, Madam Chair. November 23, 2024 video. Secretary, kindly play. Maraming salamat po. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ma'am? Okay, tama na po yun, Madam Chair, sapagkat nakita na po natin muli ang sinabi ng pangalawang Pangulo. Yan po ba ang magiging Pangulo ng Pilipinas balang araw? Ito po ang panawagan sa katotohanan. Sa ating Vice Presidente, ang pananahimik at pag-iwas sa mga hearing ay hindi depensa. Ito ay indikasyon ng takot. Sa aking mga kapatid, tandaan natin ang itinuturo ng banal na kasulatan sa Numbers 32:23. Ang sabi, and I quote, "Be sure your sins will find you out." End of quote. At ayon mismo sa ating Panginoong Hesus, ang sabi niya sa Matthew 10:26, and I quote, "For there is nothing covered that shall not be revealed, and hid
that shall not be known. Madam Chair, may sapat na usok na tayo para patunayang may sunog, may malakas na probable cause upang i-impeach si Sara Duterte. Hindi ito fishing expedition. Ito ay paghahanap ng katarungan para sa kaban ng bayan na nilagay sa mga duffel bag at itinago sa dilim. Panahon na upang dalhin ang kasong ito sa Senado. Panahon na para sa katotohanan. Tulad po ng sinabi ni Jesus, the truth shall set you free. Kaya, mga kasama ko, Madam Chair, tama na. Tapusin na po natin ito sapagkat naipaliwanag na po ng kumiting ito at nakakuha na tayo ng marami pang ebidensya ng probable cause. Maraming salamat po at pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. The Honorable De Lima, you have additional manifestation? Yes, Madam Chair. Meron po kaming prepare na video which we can play and be considered as our final summation. So For this the video endorsers. is part of your summation speech? Yes, Madam Chair. Okay. Hinintay ko lang muna po si Honorable Abante na matapos, but this is actually the final summation. It's a video. So with the indulgence Thank you. of the justice members, we will be allowing the endorser of the Sabalia et al. Complaint to present this video as part of her summation speech. Secretariat, please play the video. Madam Chair, honorable members of the committee, we are not here today to determine guilt beyond reasonable doubt. Ang tanong lamang po sa harap natin ay simple. Meron bang probable cause para ituloy ang impeachment? 2 sa 4 na verified complaints na inihain laban sa pangalawang Pangulo ang siniyasat. Parehong inaakusahan siya ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at iba pang high crimes. At ang ating pagsusuri ay nakabatay hindi sa haka-haka, kundi sa mga dokumento, opisyal na ulat at mga sinumpaang salaysay. Unang punto, misuse of confidential funds. Ang paggamit ng confidential funds at bribery ng mga opisyal. Batay sa mga reklamo, hindi bababa sa 500 million pesos mula sa Office of the Vice President at 112 million mula sa Department of Education na pinaniniwala ang hindi maayos na naipaliwanag o nagamit ng naaayon sa batas. Kinumpirma ng resource person na si Ramil Madriaga sa ilalim ng panunumpa na siya ay inutusan umano na maghatid ng confidential funds sa iba't ibang lokasyon alinsunod sa direktiba ng pangalawang Pangulo. Dagdag pa rito, ang Commission on Audit ay naglabas ng Notice of Disallowance na umabot sa 73 million pesos para sa OVP confidential funds noong 2022. At hindi lamang yon, may hiwalay pang disallowance na umabot sa 375 million pesos para sa 2023. Mahalaga, ang mga disallowance na ito ay formal na kinumpirma at ang apela ay tinanggihan. Hindi ito haka-haka. Ito ay opisyal na aksyon ng constitutional body na may mandato sa pag-audit. Kasabay nito, nagpresenta ang NBI Question Documents Division ng forensic analysis sa mga acknowledgement receipts. Ang kanilang finding, maraming resibo ang isinulat ng iisang tao o iisang grupo ng mga tao. Ibig sabihin, may indikasyon ng fabrication. Bukod dito, ang integridad ng mga dokumentong sumusuporta sa paggamit ng pondo ay questionable. Dagdag pa dito, kinumpirma ng Philippine Statistics Authority ang isang nakakabahalang datos. Sa libu-libong pangalan na lumabas sa acknowledgement receipts na tumanggap ng pondo, libu-libong individual ang walang anumang birth, death o marital records. May mga pangalang lumitaw na walang anumang opisyal na record sa PSA. Sa madaling salita, hindi matukoy kung sila ay tunay na tao. Kung ang mga taong ito ay hindi ma-verify, sino ang tumanggap ng pondo? At kung walang tumanggap, saan napunta ang pera? Ito ang mismong tanong na dapat sagutin ng isang malalim na proseso. Hindi natin sinasabi ngayon kung ano ang final na sagot. Ngunit malinaw,
may malubhang red flags. At ang mga red flags na ito ay hindi isolated. Ito ay tumutugma sa findings ng COA at ng NBI. Ikalawang punto, bribery. May mga opisyal ng Department of Education na umaming tumanggap ng mga sobre na naglalaman ng pera mula sa Vice-Presidente. Ikatlong punto, unexplained wealth at money trail. Ang usapin ng yaman at daloy ng pera. Batay sa SALN ng pangalawang Pangulo, ang kanyang declared net worth ay humigit kumulang 88 million pesos. Ngunit kapansin-pansin, mula 2019 hanggang 2024, wala siyang dineklarang cash on hand o cash in bank. Kasabay nito, ang Anti-Money Laundering Council ay nagulat ng bilyong-bilyong piso na pumasok at lumabas sa mga bank accounts na may kaugnayan sa kanya at sa kanyang asawa. Sa kabuuan, ang transactions ay umabot sa mahigit 6.7 billion pesos. Dagdag pa rito, kinumpirma ng AMLC na ang ilang transactions na tinukoy sa isang affidavit ay tumugma sa kanilang official records. Muli, hindi ito opinyon. Ito ay datos mula sa ahensyang may mandato laban sa money laundering. Ang tanong ngayon, kung may ganito kalaking galaw ng pera, bakit hindi ito lubusang nakikita sa SALN? At kung may paliwanag, hindi ba't nararapat lang na ito ay ilahad sa tamang forum? Ikaapat na punto, threats and acts of destabilization. Ang kabuuang pattern ng asal at kilos. Nagpresenta ang National Bureau of Investigation ng ebidensya kaugnay ng mga pahayag na may kaugnayan sa banta laban sa Pangulo, sa First Lady at sa dating Speaker ng House. Batay sa kanilang investigasyon, may sapat na batayan upang magsampa ng kaso ng inciting to sedition at grave threats. Kasabay nito, ang patuloy na hindi pagdalo ng pangalawang Pangulo sa kabila ng imbitasyon ng komite ay naglilimita sa kanyang pagkakataong sagutin ang mga aligasyon. Mahalaga ito sapagkat ang due process ay hindi lamang karapatan. Ito rin ay responsibilidad na harapin ang proseso. Mga kasama, hindi natin hinahatulan ngayon ang pangalawang Pangulo. Hindi ito ang yugto ng conviction. Ngunit sa harap ng mga sinumpaang salaysay, opisyal na ulat ng COA, PSA, NBI, OMB at AMLC at malinaw na inconsistencies, ang tanong ay nananatili. May probable cause ba o wala? Tutuloy ba o titigil ang impeachment? With the conclusion of the summation speeches of the endorsers, including the presentation of that video, the chair declares the floor open for the necessary motion. The motion is either to declare the existence or the non-existence of probable cause. Madam Chair. The Honorable Franz Legaspi. Madam Chair, I think we have heard enough explanations and discussions for the past few weeks. And I think it's time to now go on to the determination of whether there is probable cause in turn for each of the complaints. So, Madam Chair, I move for the determination of probable cause for the Sabalia complaint. There is a motion to declare the existence of probable cause in the Sabalia complaint. Is there any motion, any second? Second, Madam Chair. The same has been seconded. Is there any objection? There is no objection. I understand that this is a unanimous vote, but nevertheless, for accuracy of our record, may we request the justice members to raise their right hands. For those who are voting
in favor of the existence of probable cause in the Sabalia complaint? Please raise your right hand. Marcos. You may put down your hands. For the record, nobody registered an objection. And in accordance with our rules, that means that the motion is approved by unanimous vote. Nevertheless, for purposes of our records, let me place on the record that there are 53 justice members confirming their support in the motion to declare the existence of probable cause in the Sabalia complaint. So ruled. May we solicit the motion for the Cabrera impeachment complaint. Madam Chair, The Honorable Franz Legaspi is recognized again. furthermore, Madam Chair, I move to determine the probable cause for the second impeachment complaint, the Cabrera complaint. Thank you, Madam Chair. There is a motion to declare the existence of probable cause in the Cabrera impeachment complaint. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Again, there is no objection. And pursuant to our rules, this means that the motion is approved by unanimous vote. Again, with the indulgence of the members, for purposes of our record, may we request the members who are present supporting the motion raised by the Honorable Franz Legaspi to raise their right hand. Please raise your hand higher. You may now put down your hands. Again, pursuant to our rules, nobody registered an objection to the motion for the declaration of the existence of probable cause in the Cabrera impeachment complaint. That means that the motion is approved by unanimous vote. Nevertheless, let it be placed on record that 53 justice members physically present confirm their support to the motion by raising their hands. So ruled. That concludes our voting. And the chair pronounces that the existence of probable cause has been declared with respect to both the Sabalia complaint and the Cabrera complaint. With that, we direct the Committee
to prepare the necessary committee report along with the resolution. Madam Chair. The Honorable De Lima. Yes, Madam Chair. There's another matter. Before that directive of the Honorable Chair to the committee secretariat, with respect to the transmittal of the records of this committee to the plenary, meron po akong isa pang motion na gagawin. I respectfully move that the two verified impeachment complaints, the Saballa et al. And the Cabrera complaints, be consolidated. Let me further explain briefly. Pursuant to Rule 3, Section 9 of the House Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, this honorable committee has already determined unanimously that probable cause exists in both complaints. At this stage, malinaw ang proseso. The committee must submit a resolution setting forth the articles of impeachment for consideration ng House of Representatives in plenary, kung saan kinakailangan ng boto ng at least 1/3 of all members bago ito ma-approve at ma-endorse sa Senado. Precisely for this reason, kailangan malinaw, buo, at magkakaugnay ang mga artikulo ng impeachment. Madam Chair, alam na po natin ito. Both complaints are anchored in the same constitutional grounds under Article 11, Section 2 of the 1987 Philippine Constitution, and arise from the same sets or series of acts katulad ng maling paggamit ng confidential funds na nagbubunga ng graft and corruption, panunuhol, posibleng malversation, pagkakaroon ng hindi maipaliwanag at tagong yaman na may kaugnay sa paglabag sa mga obligasyong konstitusyonal at iba pang mga gawain, pananalita at asal na maaring ituring na high crimes at malinaw na paglabag sa tiwala ng publiko o betrayal of public trust. Both impeachment complaints rely on substantially the same evidence and witnesses, and taken together establish the same impeachable offenses allegedly committed by the respondent. Pinapayagan po ng ating mga korte ang consolidation ng mga kaso sa ilalim ng same evidence rule doctrine. Several cases have actually enunciated that doctrine. Kasama na po yung kaso ng PNB versus Gutesco, Tian Ming Development, GR number 183-211, June 5, 2009. Consolidating the two complaints for the purpose of preparing the articles of impeachment will prevent duplication of the work of this committee, managing the risks of confusion, inconsistency, and dilution of the charges when subjected to the constitutional threshold of a 1/3 vote of all members of the House. Malaking tulong po sa mas maayos at episyenteng pagsulong ng proseso kung may isang malinaw, unified, at comprehensive na presentasyon ng mga charges and findings. Consolidation, therefore, I submit, Madam Chair, is not just procedural convenience. It is an institutional necessity. Itong magtitiyak ng consistency, clarity, at higit na kredibilidad ng proseso at magbibigay sa buong Kamara ng isang solid at coherent basis para magpasya. Accordingly, Madam Chair, dear colleagues, I most respectfully move that the two verified impeachment complaints be consolidated and reported to the House as a single, integrated set of articles of impeachment, faithfully reflecting the totality of the findings and evidence adduced in both complaints to enable the House as plenary to deliberate and act with coherence, efficiency, and full clarity on the question of accountability of the second highest official of the land. Maraming salamat po. I so move. There is a motion to consolidate the grounds in the Saballa complaint and Cabrera complaint under one articles of impeachment. Do I hear a second? Second, Madam Chair. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. With that, we direct the committee secretary. No, we direct the committee to prepare the committee report along with the resolution and the articles of impeachment. We further direct the committee to transmit the same to the complainant
the respondent vice president, and the justice members. The chair likewise announces the continuation of hearing on May 4, 2026, 10 o'clock in the morning at People's Center. Let this announcement be the notice to the justice members. The chair directs the COMSEC to send notice to complainant and the respondent vice president for our hearing on May 4, 2026. If there are no other matters to discuss, the chair is ready to hear the necessary motion. Madam Chair, The Honorable Percy Sendanya. Madam Chair, I move to suspend. There's a motion to suspend. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the hearing is suspended until May 4, 2026. Chair, adjourn.